po lahat ay dumulog sa ating Panginoon. At gawin po natin ang kanyang presensya. Tayo po lahat ay po, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat. Sobra po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, sapagkat muli mo kami binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan. Maging ang panahon, Panginoon Diyos, binigay niyo sa amin na kung saan napakagandang panahon, maging yung hangin, yung simoy ng hangin, nararamdaman po namin kung gaano kami kamahal. Panginoon Diyos, maraming salamat sa pamilya na meron kami. Maraming salamat sa iglesia ito, sa bawat pamilya na nakakasama po namin sa umagang ito. Tunay nga po, Lord, na kami po ay muling sasamba, mapupuri sa dakilang pangalan mo, Panginoon Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, linisin mo ang aming mga puso, ang aming pong mga kaisipan, ang aming pong buhay, ang aming pong buong pagkatao, ang aming pong kaluluwa, Panginoon Diyos. Bagamat kung minsan, hindi po namin po nababantayan ang bawat umalabas sa aming pong mga labi, mga naiisip pong namin mga negatibo, nagiging kabigatan ng aming mga puso, Panginoon Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, na kahit alam po namin na nandyan ka na sa aming pong harapan, na kahit alam po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapatuloy pa rin kami sa mga maling gawain, Panginoon, patawad. Pakalinisin mo kami, Panginoon Diyos, upang ang lahat ng aming pong pagsamba, ang aming pong pagtataas sa dakilang pangalan mo, ang aming pong pananalangin ay tunay na makarating sa trono ng biyaya mo, Panginoon Diyos. Pakalinisin mo kami sa umagang ito, Panginoon. Yes, Lord, salamat, salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos, dakilain ka sa umagang ito. Salamat po sa pagpapatawad, sa paglilinis mo sa aming pong mga buhay. Patuloy na samahan kami ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang malayang ikilos sa aming kalagitnaan upang ang lahat ng gagawin po namin sa umagang ito ay tunay na magbigay ng luwalhati sa iyong harapan, Panginoon Diyos. At pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng tatayo sa pulpitong ito. Simula po sa aming pong worship leader, Panginoon, sa kabuuan po ng praise and worship team. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon Diyos, sa kanilang mga puso ay handa mo sa kanilang pong pag-aawitan. Ihanda mo, Panginoon, sa bawat awitin na kanilang inihahain, Panginoon, sa iyong harapan. Magbigay ito ng kaluguran sa iyo, Panginoon Diyos, at ang buong kongregasyon, Panginoon, ay maranasan po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Panginoon Diyos. At tunay nga po, Lord, na maging ang iyong lingkod na magpapahagi ng iyong banal na salita. Pagpalain niyo ang kanyang buhay, Panginoon, ang kanyang puso, sampo ng kanyang buong pamilya, Panginoon, upang bawat salita mo, Panginoon Diyos, ay hindi masayang, kundi ito ay makapangyarihan sa lahat. Tumimo sa buhay ng bawat isa sa amin na hindi maging sayang ang pagdako namin sa lugar na ito, sapagkat sasamahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bibigyan mo kami ng karunungan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Mararanasan po namin ang iyong pong pangunguna, Panginoon Diyos. Bawat salita mo ay matatalim ito sa aming puso at isipan, Panginoon. Na ibabaon po namin ito sa kanya-kanyang namin mga tahanan at na ibabahagi sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Maging sa lahat ng tatayo sa pulpitong ito, Panginoon, na handa, patuloy na itagong sila sa iyong banal na lingkuran. Maranasan po nila ang iyong pong pangunguna sa kanilang mga buhay. Panginoon, alam po namin na sa lahat ng aming paglilingkod walang sayang. Palaging may biyayang ang nakalaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Nakikita mo ang aming mga puso. Nakikita mo ang aming pong mga buhay, Panginoon. Kung bakit kami naririto ay upang ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuring pagsamba, Panginoon Diyos. Kasasalamat. At tuloy nga po, Lord, wala kaming itataas sa silong ng langit, kundi pangalan mo lamang, Jesus.
tulungan mo kami, Panginoon Diyos, upang ang lahat ng aming pong pag-aawitan, ang lahat ng aming pong pag-indak, ang lahat po ng aming pong pagpupuri ay tunay na hindi lamang ito namin basta magawa o magampanan, kundi ito, Panginoon Diyos, ay buong puso po namin maihandog sa iyo, Panginoon Diyos, at maranasan po namin ang tunay na kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at tunay na sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buong oras na kami ay naririto, at na walang sino man na makagagawa o makasasaway sa aming pagpupuri sapagkat tunay na i-cover nyo ng iyong banal na dugo, ng iyong kapangyarihan, ng apat na sulok ng iglesia nito, sapagkat ito'y banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Lord, na inaatin po namin ang lahat sa iyo, Panginoon Diyos. Walang bagay na hindi mo kaya, Panginoon. At anuman yung mga sitwasyon ng bawat ng kapatiran namin na wala ka sa oras na ito, Panginoon, pagtagumpayin mo ang kanilang mga buhay. Tulungan mo sila, Panginoon, na iunat nyo ang iyong mapagpalang kamay upang ma-extend ang mga biyaya mo para sa kanilang mga buhay. At isang araw, Lord, nakakasama po namin sila sa lugar na ito. Sasama-sama kami na itataas at dakilang pangalan mo, Panginoon Diyos, sapagkat sa iyo, walang imposible. Walang bagay na hindi mo kaya, Panginoon Diyos. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon Diyos. Purihin ka, dakilain ka. Ang lahat ng ito'y sa iyo. Sa natatanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Ay, muli po mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yes, the Lord is good. Gising na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yes, the Lord is Amen, amen. Tunay po na ang kabutihan ng Panginoon Diyos ay hindi ito natatapos, hindi ito matatapos po sa buhay natin. Amen po ba? Sapagkat yung pag-ibig po ng ating Panginoon ay walang hanggan. Amen po? Amen. Sabi po sa Psalm 86 verses 12 to 13, I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. For great is your love towards me. Amen po ba? Sobrang dakila, napakadakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Ramdam po ba natin yung church? Amen. Kaya po mga kapatid, kung marami kang iniisip ngayon, kung marami kang problema kinakaharap, kung marami kang gagawin sa work, requirements sa school, assignments sa school, pwede bang sa umagang ito kalimutan muna natin ngayon? Si Lord po muna ang isipin natin, ibigay natin yung buong puso, yung po natin pag-iisip sa Kanya, sa pag-serve na Diyos, ang tunay na pagsamba, ang tunay na pag-aawitan, ang tunay na pasasalamat para po sa kanyang dakilang pangalan. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Hallelujah!
Malulus ay chisme. Ingat ang puso ko, umiiyak. Maganda, magsiya ka. Nasa ko na kaya di okay. Maganda, magsiya ka. Mag-church, mag-church.
sa buhay ko, Pina. Ako magkakaba, ako magkakako. Tuloy nga na, hindi tayo dapat natakot, hindi dapat tayo mangamba, sapagkat kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Lahat ng may problema, sa Jesus natin ang pag-asa. Walang hindi makakaya, sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Church, as we sing this chorus part of this day, I want you to declare it sa buhay mo, sa pamilya mo, sa bawat araw na kahit kinakaharap mo ang mga pagsubok sa buhay. I want you to sing this chorus part as a declaration na hindi ka dapat makakita. Sa buhay ko, Pina, ako magkakamba, ako magkakako, pagkat ikaw ang kasama, ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol. Manalangin ko sa buhay ko, Pina, ako magkakamba, ako magkakako, pagkat ikaw ang kasama ko. Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen. Matanda po ba natin yung pagsama, yung pagkilos ng Panginoon Diyos? It's a great reminder for us that God is with us. Amen. Sabi po sa Ikalawang Korinto 12 verse 9. This is where God spoke to Paul. Ang sabi niya po dito, ang pagpapala mo ay sapat sa lahat ng pangailangan mo. Mas lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay nakinig. Kaya kung dala ko ang pagmamalaki ng aking mga kagnaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ng Kristo. Hallelujah. Sa'yo
wala lang hahanapin pa. Wala lang nanaisip pa, kundi manalangin sa piling mo. Aming Ama,
Oh, church, puli sa bakas ng Panginoon. God is so good in your life. Napakabulong ng Diyos sa buhay mo. Oh, church, sing your praises to Him. Sing your praises to Jesus. Purihin mo siya. Pasalamatan mo siya. Sampahin mo siya. Oh, church. May mga katanungan mo sa buhay natin. Sobrang bigat na ng pinagdaanan, sobrang bigat ng sitwasyon. Kung tayo lumalapit, pero ang tayo sa paglalapit, kaya ito ang Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you for reminding us of God and aming mga Panginoon. Thank you for reminding us na lubos-lubos yung pag-ibig mo. Tapos buhay mo na ngayon. Sino ba kami, Lord, para iligtas mo? Sino ba kami, Lord, na handa ka sa sakripisyo ang sarili mo? You are the God, Panginoon. Hindi mo na kailangan gawin yun, Lord. Pero pinili mo iligtas kami. Pinili mo makinig mo kami. Pinili mo magsakripisyo ang sarili para sa buhay ko na, Lord God. Para sa kaligtasan ng bawat isa po, Panginoon. Sino po kami, Lord, para iligtas mo? Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for saving us. Thank you, Lord. Thank you for the love. Sobrang Panginoon. And we ask for your forgiveness, Lord. Kapag-ibigsan ng kinasalan, nagkakamaling patuloy. Oh, Jesus, we love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. Oh, lift up your hands, God. Lift up your hands. Hallelujah.
pagtatagumpayin mo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Oh God, maraming beses ko na pong pinatunayan, Panginoon, ang inyong pong pagkilos, ang inyong pong kapangyarihan, Panginoon, na walang imposible sa inyo, Panginoon Diyos. Sa mga taong nananalig, umaasa, nagtitiwala, nanampapalataya mo, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong dakilang pangalan. There is nothing impossible with you, Lord Jesus. Everything is possible, Lord. And we believe it. We believe it, Lord God. In Jesus' name. Come on, church, lift up your hands. Whatever prayer you have right now, come on, church, lift up your hands. Sabay-sabay natin itlala. Sabay-sabay natin i-yay na pinagtagumpay. Tinugod ng Panginoon na yung manalangin. Come on, church. Hallelujah. 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 When King Solomon prayed to God, sabi niya sa kanyang prayer, Lord, na lahat ko na lumalapit sa inyo, lahat ko ng sincere na humingi ng kapatawaran, Lord, tutunin mo sila. And you know what, church, the Bible, God said, tutunin ko sila as long as you are sincere with your confession. Hallelujah. Lord, we are here right now, confessing, Lord God, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos. We ask that your holy presence to be upon us right now. We ask that your Holy Spirit be upon us right now, Lord God. Pagtagumpay niyo po ang bawat pamilya ng Great Divine Christian Church, Lord God. Alamang pagsubok ng inakahalap ng bawat isa, we declare in Jesus' name, kami yung pagtatagumpay niyo, Panginoon. Alamang problema sa kalusugan, Lord God, we declare na kami yung palalagayin. We declare na kami yung pagkakalinin po, Panginoon Diyos. In Jesus' name, God, there's nothing impossible with you, Lord. We believe it. We believe it, Lord God. Salamat po. You are the God of all things. You are King Jesus. You are above every name, Lord God. Wala nang ibang Diyos. Wala nang ibang Panginoon Jesus. Ikaw lang, Panginoon, nag-iisa. Natatanging Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Bigyan ang karanasan namin sa oras nito, sa araw nito, ay itong dakilang pag-ibig sa Panginoon. Maraming salamat sa iyo ang papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng Jesus. And everybody say, Amen! Kaya na napakasarap po ng puri sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen po? Sino po nakaranas ng presensya ng Panginoon? Amen. Diba? Nabi nga ay na talagang pagdating sa ating pong pagpupuri, pagsamba, yan ay patuloy na tayo po ay sinasamahan ng ating pong dakilang Diyos. Amen po? Yan, at sa umaga din po rito, ngayon dadako po tayo sa ating pong pag-aaral ng kanyang pong mga banal na salita. Yan. Sabi nga ay nagkakatugma-tugma yung mga lahat, mga pangyayari. Yan, napakaganda ng ating pong mga inawit patungkol sa pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Amen po? Sabi nga last Sunday ng February, buwan ng pag-ibig. At kapag tayo po ay ibig, lalo tigit sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba? Na talagang mararanasan po natin yung kanyang pong pagsama, kung mararanasan po natin yung matamis na pagsama po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan. At nais kong ibahagi po sa inyo ngayong umaga po na ito, sinasabi po doon sa Romans 5 verse 8. Yan, ito po rin po yung aming pong verse of the day kanina sa aming pong praise and worship team. Yan, sabi nga ay talagang nagkakatugma-tugma yung nais na iparating sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Sabi nga ay yung pag-ibig na po, kadalasan po ito po ay nasusukat o ito po ay ibinibigay o ito po ay pinapadama po sa bawat isa po sa atin. Amen po?
Nasusukat po ito sa isang masasabi po nating isang sakripisyo o pagsasakripisyo. Kaya mas kung sinasabi nga po natin na mas malaki o yung mas malalim yung pagmamahal na inuukol po natin, di po ba, lalo tigit sa ating pong mga mahal sa buhay. Di po ba? Yung kinakailangan po natin ng pagsasakripisyo. Gaya po ng ginawa po ng ating pong Panginoong Jesus. Di po ba? Na nung siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Yan, sabi nga, meron din po isang kung babatay po natin sa pagmamahal ng isang ina sa kanya pong anak. Yan, ito talagang simula pa lang sa pagsilang ay talagang pinagbubuhusan niya na ng matinding sakripisyo. Di po ba mga nanay, yung ating pong mga anak na sabi nga ay halos mapuyat sa gabi, kababantay, o sa pag-aalaga, pag-aaruga sa kanya pong mga anak. Kaya talagang napakalaking sakripisyo po yung ginagawa po ng mga nanay o ng mga ina para po sa kanila po mga anak. At ganyan din po yung tatay dahil siya po ay nagsasakripisyo din. May nabasa nga po sa isang nakapost na dumaan naman sa aking wall. Ayan, na talagang andun yung pagsasakripisyo nung pinapagandaan siyang yung tatay na sinungaling. Yan, bakit sinabing tatay na sinungaling? Ikwento ko lang sa inyo ng konti kasi ako ay naantik din doon sa kwento po na yun na isang tatay na sinungaling. Kasi nga po, sabi nga ay gagawin ang lahat para po sa kanya pong anak. Yan, sabi nga ay isang mahirap na tatay. Yan, meron po siyang isang anak na pinag-aaral na talagang sabi natin na yung binibigay niya yung lahat ng pangangailangan ng kanya pong anak. Binibigay siya ng pagkain. Subalit, sasabihin nung tatay, anak, kumain ka na. Ay sabi nung anak, tayo salo na po tayo sa pagkain po na ito. Eh sasabihin ng tatay, sige anak, busog pa ako. Yan, di ba? Sige anak, busog pa ako. Ikaw, sige, kumain ka na. Yan. Pagdating sa gabi, sa kanila pong pagtulog sa malamig na lugar, sabihin natin siguro natin sila sa may parteng hulo. Yan, malamig ang panahon na sasabihin nung anak, doon sa kanyang tatay, magsugong na tayo dito sa kumot dahil malamig ang panahon. Yan. Ano sasabihin ng sinasabing sinungaling na ama? Sige anak, ikaw na lang at hindi naman ako nilalamig. Nakakaroon pa rin ako ng init. Yan. Sabi nga, sinasakripisyo lahat. Sinasakripisyo yung mga bagay, mga lahat ng pangangailangan patungkol po para po mabigyan ng kaginhawahan yung kanya pong anak. Marami, mahaba po yung kwento po nito. Kaya kalangay siya na makikita nga po natin dito kung paano nagsasakripisyo yung tatay para mabuhay niya lang o mabigyan niya ng karangyaan o mabigay niya yung lahat ng pangangailangan ng kanya pong anak. Yan. Tutuloy ko po yung kwento sa Father's Day. Parang medyo may kunting bitin. Yan. Yan ang po yung ibig sabihin. Sabi nga ay walang pag-ibig ng tao na maihahambing po natin doon sa pinakadakilang pag-ibig na pinakikita po natin dito po sa mababasa po natin ang ating pong talata na hangin po nga po doon sa Roma chapter 5 verse 8. Yan. Ano po yung sinasabi po dyan? But God commanded His love toward us in that while we were yet sinner, Christ died for us. Ano sinasabi sa Tagalog? Yan. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa.
Yan, bibigyan po natin, pag-aaralan po natin yung mga talata po na yan sa umaga po na ito, patungkol po nga po doon sa sinasabi kong sakripisyo ng ating pong Panginoong Hesus para po sa ating pong mga kanya pong mga anak o sa atin po nung tayo po ay makasalanan pa. Yan po rin po yung Panginoon sa masalita po na yan. Patuloy po natin pag-aaralan, nabasa po natin at tayo po kaya sumandali na manalangin sa ating pong Panginoon. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kunin nga po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita po na ito, na aming pong pag-aaralan ngayong umaga po na ito. Dalangin po namin na patuloy kaming samahan, buksan niyo po yung aming mga puso, isipan po Panginoon, na ranasan po namin yung dakilang pag-ibig na binibigay niyo po sa bawat isang mga mananampalataya. Kaya naman po Panginoon, sa mga oras po na ito, samahan niyo po kami, at gamitin niyo lamang din po ako bilang laluyan ng iyong mga banal na salita. Salamat po Panginoon, ito po aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, pinamagatan po natin yan, nothing can separate us. Yan, walang makapaghihiwalay sa atin. Gaya na sinabi ko kanina sa verse of the day po namin, yan, yung sinasabi po dun sa Romans 8, chapter 8, verse 38 hanggang 39. Yung po, yung sinabi, yung walang makapaghihiwalay sa atin. Yan, malalaman po natin at sa umaga nga po na ito, yung mga talata po na yan ay makikita po natin yung lalim, yung kapangyarihan at katiyakan ng pag-ibig ng Diyos para po sa Kanya pong mga anak o sa sangkatauhan. Ito daw po yung verse po na ito, yung nagpapaalala po sa atin na walang dapat makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yan, sa atin bilang isang makasalanan at hindi din yung mga gutom, yung mga pagsubok, yung mga kabiguan. Sabi nga, kahit yung kamatayan. Sabi nga, ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos dahil napatunayan na ito ng ating pong Panginoong Kristo. Yan, sa kanyang, sa pamagitan nga po ng kanyang pong pagsasakripisyo doon po sa krus ng Kalbaryo. Yan, amen po ba ron? Yan, meron po tayong pag-aaralan po natin yung tatlong katotohanan patungkol sa sakripisyo ni Kristo bilang dakilang gawa ng pag-ibig. Yan, meron tatlong katotohanan. Yan, ano po yung una? Yan, pakibasa nga po yung unang puntos po natin. The demonstration of God's love. Yan po ba yung pagpapakita daw po ng dakilang pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Ayon po doon sa talata na ating pong nabasa, sabi nga po doon sa first part, that God commanded His love toward us. Yan. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen po na agree po ba kayo na pinapatunayan po ito ng ating pong Panginoong Diyos na yung pag-ibig niya po sa atin? Yan, sabi nga, yung unang bagay na nakikita po natin dito po sa talata po na ito ay ang pag-ibig ng Diyos na ipinakikita ay hindi lamang po ito, sabi nga ay makikita po natin ito sa gawa. Hindi lamang po ito basta sinasabi. Yan, paano daw po natin pinapakita yung ating pong pagmamahal? Yan, sa ating pong mga asawa, paano po ba natin ipinakikita? O paano bang ipinakikita ng mga mag-boyfriend, girlfriend, yung kanila pong pagmamahal sa isa't isa. Yan, paano din po ba natin ipinakikita yung pagmamahal po natin sa ating pong mga magulang o sa ating pong mga mahal sa buhay. Yan, sabi nga ito po ay hindi lamang sa pamamagitan na masabi lang po natin na mahal kita o I love you, hindi lamang po doon sa sinasabing binibigkas lang po natin. Hindi dapat ito daw po ay pinakikilos o ito pa ay sa pamamagitan nga po ng paggawa. Yan, sabi nga doon sa point po natin na letter A, ito ba? Ano po sinasabi doon? God's love is not just word, it is action. Ito ba? Dapat talaga is meron po tayong pagkilos o meron po tayong paggawa. Yan, sa salita commanded, ito po ay nangangahulugan daw po ng
pagpapatunay o patunayan po natin o ipakita po natin o yung mga gawa po natin o mga gawang nakikita. Yan hindi lamang sinasabi ko na basta lang po natin itong sinasabi o binibigkas, yung salitang I love you, yung salitang mahal kita. Yan, pinatutunayan lang po ito sa pamamagitan ng kagaya po ng ginawa sa atin ng ating pong Panginoong Jesus. Di po ba? Nung tayo po ay makasalanan pa. Ano po yung kanya pong ginawa? Yan, di po ba? Nasabi nga ay talagang tayo po ay kanya pong minahal. O sabi niya po dyan, pinatunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Jesus, si Kristo para sa atin nung tayo po ay makasalanan pa. Yan. Ano po yung sinasabi doon sa unang Juan chapter 4 verse 9? Yan, di ba? Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Yan, maraming tao daw po yung nagsasabi na sila po ay nagmamahal. Amen po ba ron? Bawat isa po ba sa atin nagmamahal? Amen, di po ba? Maging yung ating pong kapwa, dapat mahalin din po natin, di po ba? Madaling sabihin nga po yung salitang I love you, yung salitang mahal, yan, sabi nga ay dapat daw po, ngunit sabi nga, bagamat nasasabi natin to, yung mga salita po na ito na I love you o mahal kita, talagang dapat yung pagmamahal din po ay nakikita po din po sa atin po mga kilos o sa atin po mga gawa. Amen po. Napakaganda rin po nung na-share din po sa atin last week ni Pastor Erwin, di po ba? Hanggang sa nagkainan nga po kami dito, yan, nagsalo-salo po kami dito, ay talagang nagkakaroon po ng kunting kantsawan patungkol po doon sa na-share ni Pastor Erwin. Yan, paano ginaganap, paano ginagampanan ng bawat isa, no, yung sa mag-asawa o sa boyfriend o girlfriend na talagang hindi lamang doon sa salita o sa sinasabi, kundi sinasamahan din po ito ng pagkilos o sinasamahan po ito ng gawa. Amen po ba ron? Sabi nga ay talagang sabi ko nakauwi na nga po kami noon, mayroong magkainan. Sabi ko nga kay Lawin na meron pa nga sana akong gagawin, kaya lang ako yung mga kabataan ako natin masyadong kinikilig na pagka meron akong ginagawa kay Lawin na ganyan. Talagang sabi nga ay napakasarap po niyon na talagang yung pagmamahal po natin, yung pag-ibig po natin sa ating asawa, sa ating po mga magulang, ay sabi nga ay hindi lang basta natin sinasabihan o hindi lang basta natin sinasabi, kundi ito po ay hinahaluan po natin ng paggawa, ng pagkilos. Amen po? Yan, ano po sinasabi ko sa letter B? God's love is unchanging and eternal. Po ba? Agree po ba tayo dyan? Yung pag-ibig daw po ng Diyos ay hindi nagbabago at ito po ay walang hanggan. Kaya nga po, ang pag-ibig ng tao ay kadalasang nagbabago, batay po ito doon sa pangyayari o batay ito doon sa sitwasyon. Di po ba? Sa kabila nga po na, sige, mahal natin ang ating pong Panginoon, handa akong magsakripisyo para po sa aking ginagawang paglilingkod, di po ba? Nasasabi po natin ngayon. Subalit, napapalitan o nababago ang ating pong mga ginagawa o yung ating pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon kapag po mayroon po tayong mga sitwasyon o mga pangyayari na dumarating sa ating pong buhay. Po, lalo-lalo na nga kung medyo hindi maganda, di po ba? Sabi nga ay mas natatalo po tayo ng mga pangyayari ay sa po doon sa nasabi po natin na mahal po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, ngunit sa kabila nga po na yan, ng mga pangyayari po na yan, bagamat tayo kuminsan ay nagkukulang, tayo po kuminsan ay tumitigil sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos o hindi natin na-appreciate yung pag-ibig ng Diyos para po sa atin.
Sabi nga ay, di ba, nung minahal tayo ng ating pong Panginoong Diyos, hindi nung ikaw ay nakakilala o hindi nung ikaw ay nagsisi, hindi, minahal tayo ng ating pong Panginoong Diyos nung tayo po ay makasalanan pa. Di po ba? Na kaya nga, sabi nga ay, sa kabila nga po ng mga pangyayari po na yan, yung mga hindi maganda, ay nawawala yung ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon, nawawala yung init ng pag-ibig natin po sa Kanya. Ngunit sabi nga ay tandaan po natin, yung pag-ibig po ng Diyos, ito po ay hindi po nagbabago. Amen po ba ron? Nasa kabila nga po ng ating po mga pagkukulang, nasa kabila po ng ating po mga pagsuway o pagsalansa, ay talagang andun pa rin po na mahal po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Pakakatandaan po natin yun na sabi nga ay hindi porket pinadaanas po tayo ng mga pagsubok is masasabi na natin na tayo ay hindi na mahal ng ating pong Panginoon. Amen po. Sabi nga ay talagang noong nagsakripisyo yung ating pong Panginoong Diyos dahil po sa ating pong mga kasalanan. Sinasabi ko dito na lagi po yung ating pong pagpili sa mga nangyayari po sa ating pong mga buhay. Maganda man po yan o hindi maganda, ay talagang dapat na lagi po natin isa-isip, lagi po natin na italim po sa ating pong puso at isipan na mahal po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan, sinasabi po doon sa aklat po ng Jeremiah chapter 31 verse 3. Yan, napakita ko sa kanila mula sa malayo at simula pa iniibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Yan. Sabi nga sa kabila po ng ating po mga pag-aalinlangan, yan talagang masasabi po natin talaga na yung pagmamahal sa atin ng ating po Panginoong Diyos ay ito po ay hindi nagbabago. Yan, sa kabila po ng mga kabiguan, ating po mga naranasan, yung sinasabi ko na nananatili po yung pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po? Sabi nga, ang isang ama, sa isang sitwasyon na yung kanya pong anak naliligo sa dagat, bigla na lang po itong nalunod. Yan, sabi nga ay, hindi na po kinakailangan na humingi ng tulong yung kanya pong anak sa kanya pong tatay, kundi yung tatay po na ito na kapag po nakita niya yung kanya pong anak na nalulunod ay talagang agad-agad niya po itong susundan o sasagipin. Di po ba? Kaya nga po, talagang yung pag-ibig din po na gaya ng ating pong mga ama o ng ating pong mga magulang sa bawat isa po sa atin ng mga anak ay talagang makikita po natin kundi sa ganung paraan din po, sa parehong kaparaanan, hindi na po hinihintay ng ating pong Diyos na mahalin muna na po natin siya. Di po ba? Kundi kumilos o pinakita ng ating pong Panginoong Diyos na nang meron pong pag-ibig, tayo nga po ay kanya pong iniligtas o tayo po ay kanya pong minahal. Kaya nga po nakikilala at napapahalagahan pa natin yung ang pag-ibig na ito na pinapakita po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Bibigyan po baga natin ng importansya yung pag-ibig po na ito na pinapakita po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos o na nararamdaman po ba natin, po ba? Na sa kabila nga po ng mga ganyang pagsubok ay talagang kung hindi tayo pinapabayaan at pagtatagumpayan po natin yan, abi nga ay talagang higit sa lahat, minamahal po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Kaya nga po, napagtatagumpayan po natin yan. Marami din pong tao yung naghahanap ng patunay ng pag-ibig ng Diyos sa kanila pong mga kalagayan. Yan, sa yung sinasabi ko kanina na isang mga sitwasyon, di po ba? Ano man yung kalagayan po natin sa buhay, ano po yung mga pangyayari na dumating po sa ating pong buhay, dapat po ay huwag nating sisihin yung Diyos nangyayari po sa atin, di po ba? Lalo na sa mga nangyayari po sa atin na hindi maganda, kundi sabi nga ay sa kabila po, marirealize po natin yan, sa kabila po ng ito po ay ating pong mapagtagumpayan,
unang-una pasalamatan po natin yung ating po Panginoong Diyos. Amen po. Dahil sa kanya pong pagsama, dahil sa kanya pong pag-ibig sa atin, hindi niya po tayo pinabayaan. Pinagtagumpay niya po tayo dun sa sitwasyon na ating pong mga nararanasan. Hindi po ba na yung dakilang sakripisyo ng ating pong Panginoong Diyos ay talagang masasabi po natin na hindi tayo dapat, wala tayong dapat ipagmalaki. Di po ba? Na talagang andun po na mahal po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Pakisabi mo nga sa tabi mo, mahal ka ng ating pong Panginoon. Yan. Dahil kung hindi tayo mahal ng ating pong Panginoong Diyos, di ba? Wala po tayo rito. Amen? Ngayong mahaga po na ito. Yan. Kalawang puntos po natin. Pakibasa po. Yan. Dito naman daw po yung kalagayan ng sa katauhan ng ang ating pong Panginoong Kristo po ay mamatay. While we are sinners, di po ba? Nung tayo ay makasalanan pa. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos ay higit na kamangha-mangha kapag po sinalang-alang po natin yung kalagayan natin noong si Kristo ay namatay sa krus ng dahil sa ating mga kasalanan. O nung siya po ay namatay para po sa atin. Di po ba? Sabi nga ay talagang andun po yung kanya pong isinakripisyo, yung kanya pong buhay para po matubos tayo sa kasalanan. Kaya nga po, sinasabi po dyan sa ating pong subpoint na letter A, sabi niya, we were completely undeserving. At tayo daw po ay ganap na hindi karapat-dapat, dito ba? Kaya nga po, sabi nga, ang mundo ay madalas na nagtuturo ng ang pag-ibig ay nakukuha. Ngunit minahal tayo ng Diyos nung tayo po ay naandun po sa, sabi nga ay, na pinakamasamang kalagayan. O doon po tayo sa sitwasyon na tayo po ay talagang makasalanan pa. O hindi tayo nagsisisi sa ating po mga ginawang kasalanan o kamalian. Dahil lahat naman po tayo ay nagkasala. Amen po? Agree po ba kayo ron? Lahat po ay makasalanan? Amen. Di po ba? At sinasabi po din yan doon sa aklat po ng Roma, chapter 3, verse 23. Di po ba? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kalulhatian ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan, hindi tayo matuwid. Hindi daw po hinahanap, hindi po natin hinahanap yung katwiran ng ating pong Panginoong Diyos. At hindi din daw po tayo karapat-dapat para po sa kanya pong biyaya. Amen po? At tingnan din po natin, sinasabi po doon sa aklat po ng Roma chapter 5, verse 10. Ano po sinasabi? Yan. Dati, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen? Yan. Sabi nga talagang hindi lang po tayo makasalanan. Tayo po ay sabi nga ay naglaban o nagrebelde sa laban sa kabanalan ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. Sabi nga, ganun pa man sa kabila po ng mga ganung nagawa po natin o sa ganung mga sitwasyon, ang pag-ibig ng Diyos ay umabot sa atin kahit na doon nga po sa pinakamasamang kalagayan po natin sa buhay. Kaya po, nung tayo po ay makasalanan pa, minahal po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Yan, sa letter C, yan, Christ did not wait for us to change first. Yan, sabi nga ay, hindi daw po hinintay ng ating pong Panginoong Kristo na tayo po muna ay magbago bago niya ibigay yung kanya pong pag-ibig sa atin. Yan, maraming tao daw po yung naniniwala na kailangan nilang linisin yung kanila pong sarili bago lumapit sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, naranasan po ba natin yan na kapag tayo po ay nag-iimbita, di po ba? Nag-invite po tayo ng mga
katrabaho po natin, o mga kakilala po natin, o yung mga nai-invite po natin, di po ba, lalong-lalo na nga po, kung talagang hindi pa sila mananampalataya, di po ba, na pagka inayaw po sila na magsimba ka, sama ka sa amin, doon sa simbahan, di po, ano sinasabi nila, baka ako masunog, o hindi ako karapat-dapat doon sa lugar ninyo, di ba? Laging ganun yung hindi naman kinakailangan, di ba? Sinasabi nga dyan, hindi po hinihintay ng ating pong Panginoon Jesucristo na tayo po muna ay magbago o bago sila magpunta sa simbahan, di ba? Kaya nga po, sinasabi po dyan, si Kristo po ay namatay para po sa atin nung tayo nga po ay makasalanan pa, di ba? Kaya, mas iniimbita po natin sila dahil ang ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo na talagang yung mga makasalanan o yung mga hindi matubig na tao, siya po ay kanya pong binabahaginan, kanya pong siya po ay nag-ministeryo dito po sa ibabaw po ng lupa, di ba? Kaya kinakailangan nga po na yung mga tao po na yun, yung mga hindi pa mananampalataya, hindi nakakilala sa ating pong Panginoon, siya po yung dapat po nating bahaginan o siya po yung dapat po nating maimbatahan dito po sa ating po sama-samang pagsamba sa tuwing araw po ng linggo. Amen po ba ron? At sabi nga ay yung mga nawawalang tupa, yun po yung hinahanap ng ating pong Panginoon. Amen po? Yan po sinasabi doon po sa Lucas chapter 19 verse 10. Di po ba? Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas yung mga naligaw. Amen po? Kaya nga po, kaya nga po tayo nag-mission o kaya nga po tayo nagbabahagi ng kanyang po mga banal na salita doon po sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating pong Panginoon. Sabi nga ay nag-witness po tayo, binabahaginan po natin sila na sa ganoon sila po ay makakilala na sa pamamagitan po natin bilang isang Kristiyano o bilang isang nakakilala sa ating pong Panginoong Diyos na dapat po kung karapatan po natin na ibahagi yung kanya pong mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba rin, mga kapatid? Yan, sabi nga ay lagi po natin isipin na sabi nga ay naparito yung anak ng tao na yung ating pong Panginoong Jesus upang hanapin at iligtas yung mga naliligaw. Kaya nga po, sa pamagitan din po natin, yan talagang kung mahal natin yung ating kapwa, kung mahal natin yung mga kasama natin sa buhay o yung kasama natin sa ating pong mga tahanan, sa ating pong pamilya, bahaginan po natin sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po? Yan, kaya nga po, sabi nga po dyan ay yung kaligtasan daw po, ito po ay hindi tungkol sa paggawa ng ating mga sarili na karapat-dapat. Yan, ito po ay patungkol sa pagtanggap po ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen po? Kaya nga po, sabi ko ay kahapon pa lang, habang nag-ensayo yung ating pong praise and worship team ay talagang angkop na angkop doon sa mga yung mensahe ngayon ng ating pong Panginoon. Ang Panginoon, ating pong Panginoon Jesucristo, siya po yung ating pong tagapagligtas. Amen po? Yung labis, yung talagang matatama po natin yung pag-ibig po ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? At sabi nga ay sa lahat ng ating pong mga nararanasan, o mag-isa verse of the day po namin kanina, ay talagang sabi nga ay kung talagang mahal na mahal mo yung Panginoon, dapat kang naglilingkod, masyadong malapit sa ating pong Panginoon, dahil sabi nga, dumating man yung pagsubok o dumating man yung mga suliraning, is hindi ka maihiwalay ng mga pagsubok po na yun dahil sa pag-ibig ng ating pong Panginoong Diyos. May pag-ibig po sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Sabi nga ay, sabi nga po na dahil sa pag-ibig ng ating pong tagapagligtas, ito daw po yung nagtutulak po sa Kanya na kumilos, ganyan po yung ginawa ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen po? Yan, gumamit ng mga tao o para po tayo ay mabahaginan din, di po ba, ng Kanya pong mabuting balita. Kaya minsan sabi nga ay,
sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Sabi nga po dito, minsan ba nagdududa tayo sa pag-ibig ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan? Yan, di po ba? Kung minsan dumarating po ba yung punto po natin na marami akong pagkakamali, marami akong mga kasalanan na gawa sa ating kapwa o sa ating pong Panginoon. Minsan nagdududa po tayo, di po ba? O minsan ito po yung pumipigil upang tayo po hindi makapagpatuloy sa pagsamba po natin sa ating pong Panginoong Diyos, di po ba? O sa ating pong ginagawang paglilingkod sa Kanya. Kubalit, sabi nga, tandaan po natin yung lagi yung sinasabi po dyan sa Romans 5:8 po na yan, talagang minahal po tayo ng ating pong Panginoong Diyos nung tayo po ay makasalanan pa. Yan ang napakalaking bagay po noon na sa kabila po ng ating pong mga karumihan, di po ba? Hindi po tayo tinanggihan ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi, tayo po ay Kanya pong pinag-uulan ng Kanya pong pagmamahal. Kaya dapat po natin tandaan, yan, minahal tayo ng Diyos doon po sa sitwasyon na tayo po ay makasalanan o doon sa masasabi nga po natin sa pinakamasama nating kalagayan. Paano daw po ngayon tayo yung mga ibang tao, di po ba na kanya po pinag-ukulan ng pag-ibig. Paano po kaya tayo ngayon na mga taong nakakilala na o tayo po ng mga tao na itinuring niya po kanya po mga anak. Amen po? Na talagang nasasabi po natin na yung kanya pong pag-ibig, talagang patuloy po natin itong mararanasan o mararamdaman. Amen po ba ron, mga kapatid? Yan, pangatlo po natin puntos. Ay, basa po. Yan, di po ba? Sabi nga yung panghuling sakripisyo po ng ating Panginoon, di po ba? Para po doon sa ating pong kaligtasan. Ano po yung sinasabi doon sa talata po ng ating pong nabasa doon sa Romans 5:8, di po ba? Nang mamatay si Kristo para sa atin. Yan. Amen po karon? Yan. Dahil sa sakripisyo na ito na ginawa ng ating pong Panginoon Jesus, yan. Siya po ay nagpasa ng krus. Diba? Siya po ay nakatamo ng mga paghagupit, pag-alimura. Yan. Ang dahil lang po ito sa ating pong mga kasalanan. Ano po yung sinasabi po dyan sa letter A? Yan. The cross is the highest expression of love. Amen? Yan ang krus daw po. Ito po yung masasabi nga po natin na pinakamataas na pagpapahayag ng pag-ibig. Yan. At po sinasabi po doon sa aklat po ng Juan, chapter 15, verse 13. Pakibasa nga po natin lahat. Naigo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Amen po? Sabi nga, maging ang ating Panginoong Jesus, hindi lamang siya masasabi po natin na physical na nagdusa o physical na dumanas ng kahirapan, di ba? O ng sakit ng katawan, di ba? Sabi nga ay pinasan niya yung buong bigat ng ating pong mga kasalanan, yung buong bigat ng puot ng Diyos, talagang kanya pong pinasan. At yung puot po ng Diyos na ito ay para po ito sa atin, di ba? Na dapat ay tayo po ang magdusa. Subalit sabi nga ay buong tiyaga po yan na pinasan ng ating pong Panginoong Diyos. O buong lakas po yan na ginawa ng ating pong Panginoong Diyos. Yan, at tingnan po natin, sinasabi po sa aklat po ng Isaiah 3 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, ay siya nasugatan. Yan, paano siya nasugatan? Di po ba? Sabi nga nung siya po ay hinatulan ng mamatay at pinagpasan siya, ang hatol sa kanya is magpasan ng krus, di po ba? At habang pasan-pasan niya yung krus, ay talagang doon na kapag siya ay nadadapa, nabubuwal, ay hinahagupit po siya, di po ba? Kung makikita po natin yan doon po sa mga ating pong napapanood, The Passion of Christ, di po ba? Na talagang, sabi nga ay, nang dahil sa ating mga kasalanan, siya po ay nasugatan. Siya po ay binugbog dahil sa ating pong mga kasamaan.
Amen po? Tayo po ay gumaling. Maganda dahil tayo po ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanya pong tinanggap. Yan. Amen po? Sabi nga ay na talagang binitbit na lahat ng ating pong Panginoon, di po ba? Na kaya nga po na kapag ka po tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok o ng mga mabibigat na suliranin sa buhay, tandaan mo kapatid, dinala niya ng ating pong Panginoon, di po ba? Doon po sa krus ng Kalbaryo. Kasama po yan. O maging sa ating pong mga sakit, nararanasan, yan, sa pamamagitan nga po ng mga latay, mga sugat ng ating pong Panginoon, yan tayo po, yung kagalingan po niyan ay ating pong mararanasan. Magtiwala lang po tayo sa kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos at yung lahat po ng ating pong mga pagsubok na dumarating po sa ating pong mga buhay, mag-isakit man yan, o mga mabibigat na pagsubok man yan, ay talagang pagtatagumpayan po natin sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoong Kristo. Amen po? Yan po sinasabi po sa letter B. Christ took our place. Yan si Kristo po yung pumalit po doon sa ating pong dapat nakalagyan po natin, di po ba? Siyempre, tayo naman yung nagkasala, di po ba? Kaya dapat tayo lamang din po dapat yung magsakripisyo o tayo po yung dapat na magbatak ng hirap, di po ba? Subalit sabi nga, yung si Kristo ang pumalit po dyan upang kunin po, akuin yung ating pong mga pagkakamali, yung ating pong mga kasalanan. Kaya nga po, sa masasabi po natin, isang dakilang sakripisyo po ito na ginawa po sa atin ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya nga po sa theological termino daw po, para dito sa sinasabing substitutionary o yung pagbabayad sala, yan. Yung masasabi nga po natin dyan na inako po yan o namatay po yung ating pong Panginoong Kristo para po sa ating pong lugar na dapat po ay tayo yung magpatati po ba? Kaya nga po, tayo ay nagkasala, tayo po ay makasalanan, ngunit ang ating pong Panginoong Kristo ang siyang nagsakripisyo. Amen po? Kaya nga po, si Kristo ang umako ng lahat ng ating pong mga kasalanan. Si Kristo ang umako po ng lahat ng ating pong mga pagkukulang at kaya nga po na yung dakilang pag-ibig po ng ating pong Panginoong Jesus ay talagang dapat po nating ito ay kumanin sa ating pong mga puso at isipan. Yan, ano naman po yung sinasabi po doon sa 2 Korinto chapter 5 verse 21. Sabi niya, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, yan, siya itinuring ng mga kasalanan upang sa pakikipag-isa sa natin sa Kanya, ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yan. Nakahulugan po ito na yung ating pong mga kasalanan ay inilagay po doon sa katauhan po ng ating pong Panginoong Kristo. Yan. At yung kanya pong katuwiran o yung kanya pong pagtubos, yung pagsasakripisyo, yun po yung binigay po sa bawat isa po sa atin. Amen po? Talagang madadama po natin na yung tunay na pagsasakripisyo ng ating pong Panginoong Kristo. At doon sa letter C, napakibasa nga po sa letter C. Yan, di po ba? Sabi nga ay, ang krus, yan, sa gisag po ng krus, yung magpapatunay o yung masasabi po natin isang matibay na patunay na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen po? Yan, sinasabi nga po yan doon sa aklat po ng Roma, chapter 8, verse 38 hanggang 39. Basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi magpaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos
na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Amen po? Sabi nga ay ang mga pagsubok yan, hindi po dapat yan yung maging hadlang upang tayo po ay mahiwalay sa ating po sa pag-ibig ng Diyos para po sa bawat isa po sa atin. Dahil sabi nga dyan, kung si Kristo po ay namatay para sa atin, nung tayo po ay makasalanan pa, kung gayon, sabi nga ay wala po makapag-aalis sa atin sa kanya pong pag-ibig. Ngayon tayo po ay kanya na po iniligtas. Amen po? Yan minsan, sabi nga ay hinahatulan daw po natin o hinatulan ng isang hukom ng kamatayan ng isang taong nagkasala. Ngunit pagkatapos po nun, ay bumaba yung kanyang, bumaba sa kanyang hukuman at kinuha yung parusa na iginawad po dito. Ito daw po yung parang ginawa po ng ating pong Panginoong Hesus para po sa atin. Yan, siya po yung dakilang hukom na dapat tayo po ihahatulan sa ating po mga ginagawang mali o sa ating maraming mga nagagawang pagkakasala. Subalit, sabi nga, di po ba, na siya bilang isang hukom ay siya po yung kumuha ng ating pong mga kasalanan. Yan, binayaran niya ito yung halagang hindi po natin kayang bayaran. Amen po? Napakahalaga o napaka-mahal nung ibinayad po ng ating po Panginoong Jesucristo para po sa bawat isa po sa atin. Amen po ba ron? Sabi nga, nabubuhay tayo sa kalayaan at katiwasayan ng pagsasakripisyo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po? Yan, maraming mananampalataya ang nabubuhay pa rin sa ngayon mula sa kanilang takot, yan, sa kanilang pong pagkakasala, maging sa kanilang pong pag-aalinlangan, di po ba? Sa kanilang pong pananampalataya, na sabi nga ay na kanila pong nakakalimutan o na nawaglit na sa kanilang pong kaisipan yung pag-ibig na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon, na tiyak ng dahil po sa kanya pong pag-ibig sa bawat isa po sa atin, tayo po ay naligtas. Amen po ba ron, mga kapatid? Naniniwala po ba tayo ron dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay naligtas? Amen, di po ba? Yan, sa ating pong pagtatapos, sabi po, doon po sa aklat po ng Roma o sa verse na ating pong binasa, chapter 5, verse 8, isa daw po ito sa mga pangyarihang mga talata po sa Biblia. Dahil sa talata po na ito, pinakikita po nito sa atin yung pag-ibig po ng Diyos na talagang makikita natin na ito po ay subok na matatag po ba, na yung pag-ibig niya po sa atin ay tunay. At yung kanya pong pagsasakripisyo ay talagang makikita po natin na talagang pinagbuhusan niya ng kanya pong buhay o pinagbuhusan ng kanya pong dugo, di po ba? Kaya nga po, sa ating pong mga nabasa po na yan, sa ating pong pinag-aralan, yung mga puntos po natin na ating pong naibahagi ngayong umaga po na ito, sabi nga ay God's love, yung una, God's love is demonstrated. Yan. He proved it through action, not just word. Di ba? Kaya nga po, ipinakita po ito o pinatunayan niya po ito sa pamamagitan niya po ng kanya pong pagkilos. Hindi lamang ng kanya pong salita, kundi maging ng kanya pong gawa. Yan, minahal tayo ng Diyos. Pangalawa, minahal tayo ng Diyos doon po sa lugar na tayo po ay po sa sitwasyon na pinakamasama po natin o yung tayo po ay talagang yung pinakamasamang kalagayan po natin. Yan, hindi tayo parapat-dapat, ngunit ibinigay niya ito sa atin ng libre. Amen po? Yung kaligtasan na atin pong natanggap is ibinigay po sa atin ito ng ating pong Panginoong Hesus ng libre. At yung pangatlo, yung ang sakripisyo na ginawa po na sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo, ito po yung pinakahuling patunay na masasabi po natin na walang makapaghihiwalay po sa atin sa pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus. Amen po? Kaya nga po, kung tayo po ay minahal ng Diyos, kung tayo po ay makasalanan pa, yan, gaano pa kaya ang pagmamahal niya sa atin ngayong tayo po ay kanya pong mga anak. Di po ba? Kung tayo po ay makasalanan pa, kanya po tayong minahal, kanya po tayong inibig. What more, di po ba, kung tayo po ay
ngayon na tayo po ay nakakilala o tinuturing niyo na po tayong mga anak. Mamuhay tayo ng may tiwala, di po ba? Mamuhay po tayo sa kagalakan at katiwasayan ng pagsasakripisyo ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya nga po, batid po natin, sinasabi po dyan sa aklat po ng Roma chapter 8, verse 38 hanggang 39 na talagang batid po natin na walang magpag-iwalay po sa atin sa pag-ibig ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po? Kaya maraming salamat po at tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin, at tayo po ay sumamba sa ating pong Panginoong Kristo. Una nga po, Panginoon, magpupuri nagpapasalamat po kami sa patuloy na pag-aaral po namin ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang sakripisyo po, Panginoon, na ginawa niyo po para po sa bawat isa po sa amin bilang isang makasalanan po, Panginoon. Inibig niyo kami po, Panginoon, na kami po ay inyong iniligtas. Inako niyo po yung aming po kasalanan. Hindi lamang inyo pong sinabi, Panginoon, kundi ito po ay hinaluan niyo po ng gawa po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig na patuloy po namin naranasan. Dalangin po namin nawa anumang sitwasyon ng aming buhay, anumang mga pagsubok ng aming buhay, Panginoon, hindi po ito maging lang upang kami po ay mahiwalay sa inyong dakilang pag-ibig. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na kami po ay nagsusumamo sa inyo, na patuloy nyo kaming samahan, ingatan po, Panginoon, alalahanin po namin po, Panginoon, ang inyong ginawang sakripisyo po, Panginoon, nung kami po ay makasalanan po. Kaya naman po, Panginoon, sa inyo po kami nagpupuri, nagpapasalamat po, Panginoon, sa umaga po na ito, na yung mga salita niyo po, na aming po mga napagkulay-bulay po, Panginoon, na aming po mga nabasa na yung araw po na ito, ay patuloy na maranasan po namin ang iyong dakilang pag-ibig na binibigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy, Lord, samahan niyo po kami sa kabuuan ng gawain po namin na ito ngayong umaga. Patuloy ng iyong presensya ay patuloy po namin ito natin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming sawang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan, dadako po tayo sa ating pagkaloob sa ating Panginoon Diyos. Yan, handa na po ba tayo na magkaloob at ibalik sa ating Diyos yung pagpapala na ibinigay niya sa atin? Amen. Yan, sa umaga po na ito, yan, magkakaloob po tayo. Yan, sabi po na hindi lang po yung tithe is religious obligation, but also ito po isang paraan natin para may pakita na pinupuri natin ang ating Panginoon Diyos. And nare-recognize din po natin na yung kung ano yung meron tayo sa buhay natin, yung mga bagay, yung yaman na meron tayo dito sa mundo is galing sa Panginoong Diyos. At ang Diyos ay ang nagmamayari naman. Yan, sabi po sa Malachi 3 verse 10, nire-remind tayo na bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store. Yan, kapag po tayo ay nagtatapat sa ating Panginoon Diyos, alam natin na yung pagpapala ay susunod sa atin. At ibubuhos ng Panginoon Diyos yung nag-uumapaw na pagpapala sa ating buhay. Yan, yung pagbibigay po is hindi siya burden, but about abundance kung paano tayo pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. Yan, kapag po tayo ay nagkakaloob sa ating Panginoon Diyos ng bukal sa ating puso, na malaya tayo nagbibigay, yan, we open ourselves to receive God's overflowing blessings. And our offerings beyond the tithe are expressions of gratitude for His provision and a partnership in His kingdom work. Yan, sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Yan. Alam natin na ang Diyos ay hindi tumitingin sa kung ano
coins man yan, paper man yan, alam ng Diyos at tinitingnan ng ating Panginoon Diyos is yung puso natin. Masaya ba tayo nagbibigay sa Kanya? Bukal ba to sa loob natin yung pagbibigay natin? Ayun yung tinitingnan ng ating Panginoon Diyos sa pagbibigay natin. Yan, sa umaga po na to, let us give generously with joyful hearts, knowing that our giving is an investment in eternity, a reflection of our faith, and a pathway to experiencing God's boundless gifts. Yan, let us be blessed by blessing others. Yan, tayo po tayong lahat at ipag-pray po natin yung ipagkakaloob natin sa umaga. Sabi po, yan namin Diyos na makapaglilihan sa lahat. Pinupuling, pinapasalamatan ka Panginoon namin sa umaga na to. Dinadalangin namin Panginoon Diyos yung ipagkakaloob namin sa umaga na to. Patuloy Lord na pagpalain mo yung laman na ito Panginoon sa bawat isa na nakakaloob. Pagpalain mo Panginoon at patuloy Lord na dinadalangin ko na yung bawat isa ay maging tapat Panginoon sa inyo. At dinadalangin namin sa umaga na to sa maipon Panginoon sa ipagkakaloob ng bawat isa ay patuloy Lord na maging kagamit-gamit lamang ito Panginoon para sa ikakaganda, ikalalago Panginoon ng inyong bahay-sambahan at dinadalangin namin na yung bawat isa sa mga kapatiran Panginoon namin na naghahanap pa lang ng trabaho na dinadalangin namin na kayo patuloy Lord na sumama sa kanilang buhay Panginoon. Ano yung naisip mo, kung ano yung plano Panginoon kung ano yung plano Panginoon sa kanilang buhay pagkaloob mo Panginoon. Dinadalangin namin at tinataas sa umaga nito na tanging ikaw lamang Panginoon yung madakila at mapupulihan sa aming mga buhay mo Panginoon. Sa iyo namin yung pinagkakatiwala ang lahat-lahat. Ito po ang aming samang dalangin sa tanging pangalan ng aming anak na si Jesus. Amen.
Praise God. Praise God po sa meeting po na ating mga pakinggan. Tumako po tayo sa ating mga announcements. Ayan. Welcome po. Ayan. Kay Gary Makuroy. Welcome po natin si Gary. Kasama siya ng Gary. Magkahan na ano eh. Ayun. Lagi namin sinasabi na sana ay hindi ito yung maging una at huli mo. Ayan, pagdalo. Ayan, sa tuwing araw ng linggo. Kundi ito yung maging simula ng iyong palaginang pagsama. Ayan, sa bawat isa na patuloy na papurihan at kilalanin yung Panginoon tuwing araw ng linggo. Ayan, welcome ka Gary sa Great Commandment Christian World. Ayan, and praise God po sa natapos po ang revival night last Friday sa lugar po ng CDC. Ayan, purihin po ang Panginoon sa gawain po na to na lagi pong nagpapatuloy every month po. And praise God po sa katagumpayan ng visitation po kahapon ng mission team sa Lower Sichotake. Ayan po. Ayan. Ayan, nabisita po si Ate Ridlet. Ayan, yung iba pang mga kabataan, alam ko po, kabataan po yung kanilang mga binisita. Ayan, mga hindi na po natin nakakasama po madalas. And tuwing araw po ng Miyerkules, ayan, prayer worship po lagi dito sa ating bahay sa bahay. Every 6:30 po. And in-encourage po yung bawat isa na makadalo po. Ayan, every Wednesday para po sa ating prayer meeting, pagpapalakasan at pagpapalalakihan sa isa't isa. And yun po, choir practice po every Saturday with Pastor Rodel. 6 p.m. po yan sa ating bahay sambahan. And lunch fellowship po every first Sunday of the month. Ngayon po ay fourth Sunday at next Sunday is lunch fellowship po natin. Kaya in-encourage din po yung bawat isa na makapagbaon po tayo. And magkaroon po tayo ng fellowship sa church po. Ayan. Masaya po yun. And para naman po sa mga ABF, ayan, meron po kayong gagawin may Hearts Night sa Anahol. Ayan, Love for All Seasons sa lugar po ng Balanga sa February 28 po. Ayan, yung mga nanay at tatay po natin, nabigyan po natin sila ng panahon para makapag-date. Ayan, dito po sa Love for All Seasons Hearts Night po. And ang guest speaker po ay si Bishop Noel and Jenny Patoha. Ayan. So, Bishop po yun. So, bigaran kaya na-encourage po na makadala po ang bawat isa na ABF po. Kahit yung mga wala partner po. Ayan. Pwede din na po tayo maka-attend. And ito po yung ating mga social media accounts ng ating iglesia, GCCFB page, YBF page. Ayan. Visit nyo lang po yan. Ayan. Lagi po tayo mag-like, comment, and share po. Ayan. Libre-libre po mag-react sa mga pinopost po na nating admin sa ating social media pages. And yun, makikita po natin yung may mga kaarawan. Lahat po ng birthday at ating celebrants ng February. Happy birthday! Ang February 5 ay Jason Hernandez. 13 ay Fernando Lario. 18 ay Cesar Hernandez. And sa 24
Sige po mga kapatid, kayo po tayo at pag-pray po natin yung ating bisita ngayong araw po na ito. Yan si kapatid na Gary. Sige po mga kapatid, tuloy po natin yung ating pong kamay sa ating pong bisita. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa buhay ni Gary po Panginoon na aming pong nakasama ngayong araw po na ito sa aming pong ginawang pananampahan sa inyo. Salamat po Panginoon sa kanyang pong buhay. Salamat sa tao na nag-aya po sa kanya, nag-encourage po sa kanya upang makasama po namin sa kanyang pong pananampahan. Kaya naman po Panginoon, dalangin po namin na patuloy po siyang ingatan, pagkaroon po Panginoon ng kalakasan, ng kanyang pong pisikal na pangamatawan. At lalo tigil po Panginoon, yung nasalita niyo po, nung narinig niya ngayong umaga po na ito, ay patuloy na tumiko ito sa kanyang pong puso, isipan po Panginoon, magsilbing kalakasan po ito ng kanyang pong espiritu ng buhay. Dalangin po namin na gawain din po ito yung una at huli na siya po ay aming po nakasama kundi po Panginoon, ito po maging simula po na palagian niya po pagsama sa amin po sa ginagawang pananampahan tuwing araw po ng linggo. Palayan po ang buhay po ni Gary maging yung kanya po buong pamamahay. Salamat po Panginoon, ito po kami sa akong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, church. Dapat po tayo mag-aaral kabayan po natin siya. One more. Sige po, dahil po natin sa harap po ating kapatid na Jobe na magdiriwang ng kanyang pong kaarawan sa darating pong February 27. Kasi po mga kapatid, pagkalain po natin ang ating pong kapatid po na ito na magdiriwang ng kanyang pong kaarawan. Kung nga po Panginoon, nagpupunin at papasalamat din po kami po Panginoon sa pagkakataon po na ito na may panalangin po namin yung aming po mga kapatid na magdiriwang ng kanyang pong kaarawan kay John Rick sa araw po ng bukas, maging kay Joven po Panginoon sa 27 po Panginoon, maging kay Alexis po Panginoon, patuloy Lord, nadalangin po namin at patuloy po silang bigyan po Panginoon ng marami pang taon na kanilang pong daranasin sa kanilang pong buhay, kalakasan, kanilang pong mga physical na pangkatawan po Panginoon, patuloy po nila ito ang naranasan. Mga piyaya po papalang po Panginoon, na higit pa sa kanilang pong mga inaasahan, patuloy Lord na ito po kayo dinideklara namin po Panginoon sa buhay ng mga kapatid po namin ito magsaselebrate, magdiriwang ng kanilang pong kaarawan. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na pagpalain niyo po yung buhay ng bawat isa, maging kay Joven po Panginoon, nagkalubalo po siya, ng kalakasan ng kanyang pong pisikal ng pangkatawan, magamit po ito po Panginoon para po sa kanyang pong ginagawang paglilingkod, maging sa kanyang pong buong pamilya po Panginoon at patuloy Lord na maranasan po nila po Panginoon ng iyong masaganang biyaya at pagpapala po Panginoon. Alam po namin na ikaw po sa patuloy na magbibigay po ng lahat ng alam po mga pangangailangan po Panginoon. At lalo tigil po Panginoon sa trabaho, ang kanya po mga bagong ina-applyan po Panginoon at patuloy Lord na sa inyo po namin ito pinagkakatiwala po Panginoon sa inyong gustuhan po Panginoon, sa inyong biyaya po Panginoon, pagkakatulog ng kanya po mga inihinig po Panginoon. Kaya naman po Panginoon patuloy Lord, na ingatan niyo po yung kapatid po namin ito ni sinabi po Panginoon. Sa buhay niyo po ni John Rick, sa buhay niyo po ni Alexis po Panginoon. At lahat ng mga kapatid po namin na nagtiwang may buwan po ng February po Panginoon, mga biyaya po kapala, may patuloy na po ang paranas sa mga kapatid po namin na ito. Salamat po Panginoon, dahil po patuloy na pinagkakatiwala ang kanyang pong buhay. Salamat po, ito po kami sa pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday. Sige po, tayo po ipagpabukas na po sa ating pong pananalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po Panginoon, nagpupuri ng papasalamat po kami sa
sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong umaga po na ito, sa inyong presensya na patuloy po pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Malangin po namin, Panginoon, na sa lahat ng mga ginamit po po, Panginoon, upang magpagamit po, Panginoon, sa inyong banal na presensya po, Panginoon, at patuloy, Lord, na pagpalain niyo po yung lahat ng taong ginamit po, Panginoon, sa kabuuan po ng aming po pagsamba po na ito po, Panginoon. Kaya naman, Lord, dalangin po namin ang mga biyaya at pagpapala patuloy po gano'n sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ngayon din po sa mga pastors po namin po, Panginoon, na ginagamit nyo sa lugar po na ito, na nasa lugar po ng Balangan, dalangin po namin na patuloy po silang samahan, ingatan po, Panginoon, pagkalooban ng kalakasan ng ilang po mga physical na pangangatawan, na biyaya at pagpapala patuloy po paranas po, Panginoon, sa buhay ng mga pastors na ginagamit po sa lugar po na ito. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Len. Salamat sa kanyang pagkatsagaan po, Panginoon, upang kami po ay kanyang pagturuan, bahaginan po, Panginoon, ng mga awitin, ng mga pagpupuri at pagsamba. Salamat po, Panginoon, maging sa buhay ng mga kapatid po namin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lord, dalangin po namin na patuloy po silang ingatan, patuloy po silang samahan po, Panginoon. Ang iyong pag-iingat po, Panginoon, ay patuloy po nila itong maranasan sa araw-araw ng kanilang buhay. Pagkaluban po sila ng karunungan po, Panginoon, sa kanilang trabaho, maging sa kanilang po mga pinupuntahan po, Panginoon, ay patuloy Lord ang iyong pagsama, ay patuloy po nila itong maranasan. Mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, patuloy po ang paranas sa mga kapatid po namin na ito na nagtatrabaho sa ibang bansa, maging yung mga kanilang pagpamilya na narito po sa Pilipinas, ay patuloy na rin po itong pagbalangin. Salamat po, Panginoon, at sa bawat isa po sa amin ay dinako niyo po ng ligtas upang mga dalo po, Panginoon, sa isang pagtitipon po na ito ng aming pagsamba, Lord. Salamat sa inyong pag-iingat po, Panginoon, na patuloy po yung nagkakaloob. Kaya naman po, Panginoon, dalangin po namin na sa aming po pansamantalang pag-iway-ulay, ang iyong pagsama, pag-iingat po ay patuloy po namin itong maranasan. Ang iyong kalinga, tagumpay po, Panginoon, sa maghapon po na ito ay patuloy po namin itong maranasan. Kaya dito po kami ng ligtas po, Panginoon, sa mga sasakay, sa mga maglalakad po, Panginoon, sa mga magmamaneho, maging mga sasakyan po namin na po mga ginagamit po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na pakaingatan niyo po ito. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na kami po nagpupurin at papasalamat po, Panginoon, sa tagumpay na ibinibigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po at patuloy, Lord, na ikaw po siya aming po paglilingkuran ng dahil sa inyong sakripisyo na ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo po, Panginoon, at doon po, Panginoon, na kami po ay iniligtas. Salamat po, Panginoon. Naway tagayin ng bawat isa, mga biyaya, pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen sa pagkakaroon ng ibig song at kamay po natin ang harap ng mga. Jesus, pagkasama.
po.